Good day, ito po si Direk Boboy, tagahatid ng Kwentong Pinoy. Unang-unang sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyong mga subscribers. It is 1 month sa rin ng ating platform na Direk Boboy. At nakakatuwa po, we have reached 500 subscribers ang target natin in less than a month. No? Ang gusto ko lang ngayon, with your kind indulgence, is to introduce myself. No? Sino ba ako? Ano ba ang key ko para mag-vlogging? Ano ba ang karapatan ko sa platform na ito? No? Panoorin po natin. Ito po ako noong bata. Cute po ako noon. Pinanganak po ako sa Manila. Namulat sa buhay sa San Andres, Bukid. Naglaro sa tabi ng riles ng tren. Lumipat at lumaki kami sa Quezon City. Noong ito ay puro pilapil pa. 14 po kami magkakapatid. Jingle lang ang pahinga ng aking mga magulang. Ang mami ko po ay Bisaya. Super sipag na housewife. Isang disiplinaryan. Ang tawag namin sa kanya ay si Bangis. Tinuruan po kami ng mga gawaing bahay. Mula sa pamamalengke, hanggang paglilinis at pag-aayos ng bahay, paglalaba, at pag-aalaga ng mga kapatid. Ang daddy ko po ay dugong Kapampangan. Naging multi-award winning at batikang pintor. Ngayon ay nominated bilang national artist. Malaki ang influence sa akin ng aking ama sa art. Nang simula akong manalo ng art award at age 4. Nag-aral po ako sa public school at private school. I believe that exposure and experience expanded my horizon. Estudyante pa lang, kumikita na ako sa aking pagdodrawing at pagka-cartoons. Nagtrabaho ako sa government at private companies. Nagturo ako sa University of the Philippines, College of Fine Arts. 3 sa aking mga estudyante ay naging dean ng kolehiyo. Nakapag-aral din ako ng kaunti sa abroad. Maaga ako nagtayo ng sariling opisina o studio. Lakas loob lang ang baon. Hindi madali magtayo ng negosyo. On the job ako natuto, kung natuto man. Napaka-challenging. Ang una ko ngang biniling libro noon ay hindi management book, kundi How to Deal with Stress. Hanggang ngayon, marami pa rin ako natututunan na lessons sa paghahanap buhay. Para naman maunawaan ang how to run a business, kumuha ako ng short course on management sa Ateneo School for Small Businesses. At later, full course sa Asian Institute of Management. Ako lang yata ang artist sa mga klaseng yon. I always take on or napupunta ako sa leadership position. Ako ang presidente ng aming klase sa AIM. Naging pangulo din ako ng Student Council ng UP Fine Arts. Pati na rin later ng aming Alumni Association. Nung elementary at high school, ganun din. I was the longest serving president ng Samahang Kartonista ng Pilipinas. Enjoy ako ng sisilbi sa mga ganyan. Bakit ako naging Direk Boboy? Sa totoo lang, wala yun sa plano. Parang doon lang nag-gravitate kasi mahilig ako sa visual arts at sa pagsusulat at sa taking charge of things. May time nga na ang tawag sa akin ay direct dahil director na ako ng isang government office, director pa ako ng TV shows o pelikula. Ang pinakauna kong dinirect ay isang short film on Botong Francisco para sa UP Film Center. Off and on, nagdidirect sa television. Napagdaanan ko na ang iba't ibang genre ng television. Talk, magazine, musical, drama, pati news.
Comedy lang ang wish kong nagawa. Mahilig po ako mag-travel. I was fortunate in that. Dahil na rin sa trabaho, nalipot ko na halos ang buong Pilipinas. Napuntahan ko ang Batanes, Boracay, Sagada at Palawan nang hindi pa ito pinuputakti ng mga turista. Pinalad na nakapunta na rin kami ng ilang bansa sa Asia, Amerika at Europa. Enjoy po akong mag-travel dahil sa dami ng natututunan. Isasama ko po kayo sa pamamagitan ng aking vlog sa mga travels later. Malaki po ang aming angkan. Yan, nakikita nyo? Sample pa lang ng branch ng parents ko. FYI, wala po kaming sinusuportahang kandidato dyan. Ito naman, ang pamilya namin ni Mrs. Nag-50th wedding anniversary na kami the other year. Would you believe? Ang 5 mga anak namin at ang kanilang asawa ang gumastos. That was one wonderful day. Yan naman kami ni Mrs. noong bata-bata pa kami. Swerte ko ano? Siyempre, isisigit ko na rin po, proud kami ni Mrs. na nakapagtapos na ang aming mga anak sa UP, Ateneo at Lasal. Yun po ang konting impormasyon tungkol sa akin, ano yung karapatan ko na mag-vlog sa YouTube, no? Siguro in the next few days, may isasama ko kayo sa aking mga travel, sa aking mga gawain, no? But for the meantime, talagang thank you sa lahat sa mga bagong subscribers.